Yung mga prone sa crack ng mga bahay dyan, mayroon siyang mga micro movement dito sa bahay. Kahit mag-waterproof pa na mag-waterproof, kung may mga small movement, mapupunit po yung ating waterproofing. Kailangan mo na namang mag-waterproof. Pero dahil dito, makakasabay yung ating waterproof. Mga kaidiyas, itong hawak ko na to, ito yung kinuha natin doon sa Wilcon, yung previous na video natin. Ito yung fiber mesh na ginagamit natin sa waterproofing. Kung makikita nyo dito sa aming flooring, ito yung application nito. Pag nilatag mo siya, 1 meter po yung lapad niyan. Wala pa itong nilagay na PU na waterproofing. Itong mayroong gray na kulay, yan po yung mayroong first coating pa lang. Nilalagay natin yan sa bawat lapping. So yung lapping niya is around 2 inches to 4 inches. Yan ang standard natin para mas maganda yung patong ng fiber mesh natin para dito. Sa paggamit kasi nito, makakatulong din ito para maging even at flat yung ilalagay nating waterproofing. Kasi mas madaling i-distribute yung waterproofing natin kapag mayroong ganito. Meron siyang mesh. Ang paggamit ng fiber mesh mga kaidiyas ay tutulong para mas maging matibay at flexible itong ating waterproofing dito. So maganda mga kaidiyas na meron to, parang added reinforcement ito mga kaidiyas. Yung mga prone sa crack ng mga bahay dyan na may slab, mayroon siyang mga micro movement dito sa bahay. Natadamay po yung ating slab, yung ating roof deck. Kaya nagkakaroon siya ng punit. Kahit mag-waterproof pa na mag-waterproof, kung may mga small movement, mapupunit po yung ating waterproofing. Pero dahil dito, makakasabay yung ating waterproof. Muli, tapat, maasahan, gawang K-Lens yan.